puntahan natin itong aksyon ng Korte Suprema. Alam po natin na meron pong final na petition dyan yung kampo ni Vice President at ilan sa mga kanyang taga-suporta. And I understand kinonsolidate na po ng Supreme Court, no? Tama po ba yung mga petition to stop the impeachment trial? Tama po ba? Tama po. Mainly, ang pinaka-issue naman talaga dito na grounds nila, no, ay yung 1-year ban rule. Diba? So, yun ang talagang pinaka-buod po ng laman dito. In fact, doon po sa kanilang answer, yung pa rin ang pangunahing argumento na kanilang nire-raise. Pero nga, the fact na pinapakomento ng Korte Suprema yung Kamara dito po sa petition in favor of stopping the impeachment trial, is that simply procedural or does it mean na talagang hindi? Naniniwala yung Korte Suprema na merong malakas na basihan itong petition na ito. Ano po ba yung tamang pagtingin doon sa kilos ng Supreme Court? Well, siyempre, with all due respect sa ating mga kagalang-galang na maestrado, sa amin pong paniniwala, ginagawa namang nila yung procedure na dapat. Actually, more on documentation to, chronological of event, kung ano mga nangyari, mga naganap. Nang sa ganun, pag sila po ay nagdesisyon, ay magbabase po sila sa facts na factual na nakalatag po sa kanila. So far, wala naman po lumalabas na TRO, no? Hindi naman pinapahinto ng Korte Suprema yung impeachment proceedings, no? Wala po. Kaya po, dapat po, magtuloy na po ang trial. Ito lang po, no? Please educate us sa proseso ng pag-i-issue ng TRO. Pwede ba yung dumating much later? Kunwari, hindi siya dumarating sa ngayon, di ba? Miski matagal ilang more than a month, no? Basta ilang patagal-tagal na rin po yung lumipas, hindi siya nag-issue ng TRO. Ibig sabihin tuloy lang. Pero pwede po ba siya mag-issue ng TRO later on? Pag nakita po ng Korte Suprema na may pangangailangan para mag-issue, so wala naman pong makakapaghinto sa kanila para ito ituloy. Okay. Ito nga ba, pakipaliwanag, no, bilang miyembro ng Kamara. Kasi yan ang contentious issue as far as the Vice President is concerned and also as far as her supporters in the Senate are concerned. Kung na-violate ba yung 1-year rule. Doon po sa mga viewers natin, ang patakaran kasi, bawal magsampa ng higit sa isang, mag-initiate ng isang higit sa isang impeachment complaint laban dun sa same impeachable official within a span of 1 year. Ang tanong dito, ano po bang definition ng initiation? When is an impeachment case deemed initiated po? Makikita po natin yan dun sa kaso ni Francisco versus House of Representatives. Dito po sinasabi po ng Korte Suprema na pag sinabi mong initiation, dapat dalawa pong aspeto yan. Kailangan may filing at referral sa committee or endorsement sa Committee on Justice. Pero, Christian, para mabigyan po kayo ng mas malawak na perspektibo o pag-unawa dito, no? Ang pagpa-file po kasi ng impeachment complaint ay dalawang klase po yan. Yung isa po, yung tinatawag namin na committee proceedings. Ito po yung saan dadaan po sa Committee on Justice. At meron din po tinatawag natin na House Action. Ito po yung via 1/3 vote ng mga miyembro ng Kamara. Pwede po ito idiretso sa Senado at ang na magsisilbi na articles of impeachment. Ngayon, ang daan po na tinahak po namin ay yung House Action kung saan more than 1/3 nga po or 213 kung hindi po ako nagkakamali 215 yata 215 yes, nakuha po namin. So that is more than 1/3. Ito naman po ay hindi first time na nangyari. Even during the time of former President Joseph Estrada, ganito na rin yung proseso na nangyari. So, ang ini-issue po kasi dito yung ano ba nangyari sa mga unang complaint na final. Diba? Kung maalala mo, may mga tatlong complaint. Alam po nyo, merong, ito namang, ang pinaka-issue kasi dito is yung 10 session days. Yes. Wag po tayong malilito doon sa unang nag-file, doon sa 10 session days. Kasi, meron pong kaso yung Gutierrez versus House of Representatives.
ito po yung kaso ni dating Ombudsman. Ombudsman Merceditas Gutierrez, kung saan sinabi po ng Korte Suprema na hindi dapat madaliin ang aksyon ng House sa complaint at pwedeng mag-antay ng additional complaints instead na mag first to file rule. So, bakit po ito yung naging basehan o sinasabi ng Korte Suprema? Kasi ang sabi po ng Korte Suprema na kapag magpumilit nga raw yung first to file rule, magiging vulnerable ang pagpa-file ng mga bogus complaint. Ang Kumbaga unahan. Unahan na lang ng pagpa-file ng complaint. As long as hindi na-violate yung 10 session days, ito po ay masasabi po natin na lehitimo. Ito po bang dito sa nangyaring sitwasyon sa House of Representatives, hindi po ba na-violate yung 10 session days rule? Kung saan dapat, 'di ba, i-refer noong Secretary General sa Office of the Speaker yung impeachment complaint. Hindi po ba na-violate 'yon? Hindi po. Nasa 10 session day rule. In fact, may number po yan. Kung hindi po ako nagkakamali, session number 26 yung unang na-file nung December, kasi December 2 yata unang nag-file, so ang bilang na po doon is December 3. Tapos yung ika-10th session day, which is session number 37 or 36 ay nung February. So kasi may ma-minus po natin dito yung mga holidays, yung mga walang pasok, yung mga so lahat po 'yan pag binilang mo within the 10 session days. So pasok. So kung ganun pala, well documented ito. So this will be very easy for the Supreme Court to decide. Tama po kayo dyan. Kasi black and white, no? Tama po ba? Parang no room for interpretation. Kung na-violate mo hindi 10 session day. Black and white naman po yan ito po may mga karapatang mga certification na isusumiti po ng Secretary General. Pero kung ganun, hindi ba parang unnecessarily pinapahirap mismo ng mga senator judges yung proseso? Kasi kung black and white lang naman yan, bakit kailangan pang... Kasi ito, na-raise to nung huling session di ba? Nung bago po nagkaroon ng bakasyon, may ilang mga senador na nag-raise. Nung mismong points na nire-raise ni Vice President sa Supreme Court, ina-articulate doon sa sa Senate Impeachment Court. Yun ang medyo weird, no? Yung ganyang bagay, hindi ba nagiging unnecessary roadblock yan doon sa proseso kung black and white naman pala yung ebidensya? Very factual yung pinag-uusapan. Christian, ulitin ko yung binanggit ko kanina. There is always a presumption of legality. Unless and until ipahinto ito ng Korte Suprema sa pamamagitan ng TRO, dapat ituloy ang trial. Hindi, yun nga po yung punto ko, di ba? May presumption of regularity na regular yung sinabit ninyo, tinaransmit ninyo na articles of impeachment sa Senado. Pero mismo ilang mga senador yung nagki-question dun sa regularity mismo ng impeachment complaint. Kung black and white naman yung detalye na yan, di ba? 10 session days, na violate ba o hindi? Nakalagay naman yan sa dokumento. The fact that some of them are raising this as an issue, aren't they providing or putting up an unnecessary hurdle dito sa proseso? Kaya nga po marami ang nagkakas ng doubt. Kaya nga po nagkakaroon po ng issue doon po sa kanilang, ulitin ko po, political neutrality. So, sana po, maliwanagan po. Bibigyan pa rin namin uli sila ng benefit of the doubt na at the end of the day, yung kanila pong tungkulin ay kanila lamang pong gagampan.